Welcome sa Cloudy Movie Recap. Ang pelikulang ikukwento natin ngayon ay ang T-Pets, halina't simulan na natin. Sa simula ng kwento, ipinakita ang isang napakagandang lungsod kung saan labis na mahilig sa tsaa ang mga tao. Sa loob ng isang lumang tradisyonal na bahay, makikilala natin ang isang maestro ng T-Pet. Siya at ang kanyang asawa ay ginugugol ang kanilang mga araw sa paggawa ng maliliit na T-Pet na parang mga sining na eskultura. Ang maliliit na figurang ito ay may kakaibang mahika. Tuwing babuhusan sila ng tsaa, nagbabago ang kanilang kulay. Isang araw, gumawa ang maestro ng isang maselang babaeng T-Pet at pinangalanan niya itong Jiang. Ngunit biglang dumating ang trahedya. Inatake sa puso ang kanyang asawa. Sa gitna ng kaguluhan, nahulog sa sahig ang T-Pet at tinangay ito ng isang daga. Matapos mamatay ang kanyang asawa, labis na nalungkot ang maestro. Dahil dito, ipinagbili niya ang lahat ng kanyang T-Pet at tuluyan ng isinara ang kanyang pagawaan. Pagkaraan ng ilang panahon, makikita natin ang mga T-Pet na iyon na nakadisplina sa isang tindahan ng tsaa. Ipinapaliwanag ng may-ari ng tindahan sa mga mamimili na nagbabago ang kulay ng mga ito kapag binubuhusan ng tsaa. Namangha at natuwa ang mga tao, ngunit may isang T-Pet na iniiwasan ng may-ari ng tindahan. Ito ay isang maliit na T-Pet na ang pangalan ay Tang. Sinubukan ng isang batang babae na buhusan ng tsaa si Tang, ngunit agad siyang pinigilan ng tindero. Sinabi nitong hindi nagbabago ng kulay si Tang at tinawag pa itong walang silbi. Binyantaan pa niya na balang araw ay itatapon niya ito. Kaya itinabi na lamang niya si Tang. Nang gabing iyon, matapos umalis ang lahat ng tao, may mahiwagang nangyari. Nabuhay ang mga T-Pet. Si Tang ay masayahin ngunit medyo pilyo, at mahilig mang-asar sa iba. Pinuntahan niya ang kanyang kaibigang si Piggy na palaging nagbabasa ng mga aklat tungkol sa pisika. Di nagtagal, nagtipon ang lahat ng T-Pet upang kalkulahin ang kanilang naging produktibidad sa araw na iyon. Naniniwala sila na kapag mas maraming tsaa ang nabuhos sa kanila, mas nagiging maswerte sila at mas bumabango pa ang kanilang amoy. Isang T-Pet na tinatawag na Coin Frog ang tuwang-tuwa dahil siya ang may pinakamaraming tsaa na natanggap sa araw na iyon. Nasaktan si Tang. Dahil hindi siya nagbabago ng kulay, walang pumipili sa kanya. Gayunman, nagpapanggap siyang ipinagmamalaki niyang kakaiba siya. Ngunit kalaunan, tahimik siyang umupo sa tabi ng bintana at nakaramdam ng kalungkutan. Lumapit si Piggy at mahinahong sinabi na hindi lahat ay nakabase sa kulay. Ngunit determinado si Tang. Kahit anong mangyari, gusto niyang magbago ang kanyang kulay. Iniisip niya na kapag nagawa niya iyon tulad ng iba, sa wakas ay hahangaan na rin siya ng lahat. Kinabukasan, sa mataas na bundok, isang maliit na robot ang gamulong pababa patungo sa lungsod. Dumaan ito sa isang Ferris wheel, bumangga sa iba't ibang bagay, at sa huli ay bumagsak sa loob ng tindahan ng tsaa. Natakot ang mga T-Pet. Natamba si Tang kasama ng kakaibang metal na bola. Biglang nag-activate ang robot at nagkagulo ang lahat. Nag-ipon ng lakas ng loob si Tang at nagtanong, "Sino ka? Saan ka nanggaling?" Kalmadong sumagot ang robot na galing siya 3 taon sa hinaharap. Ipinakita niya ang isang kumikislap na lagusan ng liwanag na siyang portal na ginamit niya. Hindi agad naniwala si Tang. Sinabi niyang kung talagang galing ito sa hinaharap, dapat alam nito ang lahat tungkol sa nakaraan. Ginamit ng robot ang kanyang sistema upang i-scan ang paligid at sinabi niyang may eroplano na dadaan sa itaas. Makalipas ang ilang sandali, lumipad nga ang isang eroplano. Namangha ang mga T-Pet at naniwala sila sa robot. Sa sandaling iyon, papalapit na ang may-ari ng tindahan. Agad na bumalik sa kanilang pwesto ang mga T-Pet. Sinabihan ni Tang ang robot na magtago at muli itong naging isang bola sa ilalim ng mesa. Lahat ay nanatiling hindi gumagalaw. Dumating ang isang delivery boy na may dalang pakete at hindi sinasadyang nabuhusan ng tsaa si Tang. Sa unang pagkakataon, nakaramdam siya ng napakasarap na pakiramdam. Kalaunan, nilapitan ni Tang ang robot at tinanong ang pangalan nito. Sinabi ng robot na wala siyang pangalan kaya pinangalanan siya ni Tang na Xiaolai. Sinabi niyang kung galing ito sa hinaharap, marahil alam nito kung paano niya mapapalitan ang kanyang kulay. Sinuri ni Xiaolai si Tang ngunit walang nakita sa kanyang database. Ipinaliwanag niyang limitado lamang ang kanyang kaalaman, ngunit kung makakabalik siya sa kanyang pinanggalingan, maaari niyang i-upgrade ang sarili niya. Nagustuhan ni Tang ang ideya. Kapag nalaman ng robot ang tunay nitong pagkakakilanlan, maaari rin niyang malaman kung paano magbago ng kulay. Sinabi ni Piggy na kung gusto talaga nilang makarating sa hinaharap, kailangan nilang magbukas ng wormhole.
Dahil sa determinasyon, lumabas sina Tang at ang robot sa bintana ng tindahan. Itinuro ng robot ang Ferris wheel sa tuktok ng kalapit na burol, ang parehong lugar kung saan siya unang lumitaw. Kung minsan nang nagbukas ang portal doon, marahil ay maaari itong magbukas muli. Nagpunta sila sa burol. Humiram sila ng laruan na trolley ng isang bata at sumakay dito habang dumudulas sa isang kawad, patuloy na sumusulong kahit delikado ang daan. Hindi naging madali ang paglalakbay. Marami silang nabangga, nakaiwas sa mga aksidente, at muntik pang mapahamak ng ilang beses. Ngunit sa huli ay nakarating din sila sa Ferris wheel. Palihim silang pumasok sa control room at napaganya ang makina. Kumapit silang mabuti habang umiikot ang Ferris wheel at unti-unting umaangat. Sa tuktok nito, nakita nila ang kumikislap na mga singsing sa hangin. Ito na marahil ang wormhole. Tumalon sila sa mga singsing, ngunit walang nangyari. Nadismaya sila. Iminungkahi ng robot na baka kailangan nila ng napakabilis na bilis, tulad ng isang taong lumalagpas sa sound barrier. Kaya muli silang sumugod sa mga singsing ng buong bilis. Ngunit sa halip na magbukas ang portal, tumagos lamang sila at nahulog mula sa langit. Tumalbog sila hanggang sa bumagsak sa loob ng isang tindahan ng alagang hayop. Napapalibutan sila ng iba't ibang hayop, kabilang ang isang matandang matalinong pagong. Ipinaliwanag ni Tang ang kanilang sitwasyon. Gusto nilang makarating sa hinaharap ngunit hindi nila alam kung paano. Sinabi ng pagong na may isang nilalang lamang na maaaring may sagot, ang Three-Hole Man. Alam niya ang halos lahat, ngunit mahirap siyang maabot. Nakatira siya sa madilim na ilalim ng lungsod. Upang mahanap siya, kailangan nilang dumaan sa sistema ng imburnal hanggang sa pinakamalalim na bahagi. Natuwa si Tang sa ideya. Kahit ano pa ang mangyari, determinado siyang makita ang Three-Hole Man. Ngunit nagbabala ang pagong. Ang ilalim ng lungsod ay pinamumunuan ng Flash Bandits. Ang kanilang pinuno ay isang mapanganib na daga na nagngangalang Flash, na nakasira na ng maraming tipet noon. Natakot si Tang ngunit tumanggi siyang umatras. Magkasama nilang pinasok ang madilim na ilalim ng lungsod. Napansin ni Tang ang isang nakakatawang bagay, sinusunod ng robot ang bawat utos ng literal. Nang pabirong sabihin ni Tang na umikot ito, patuloy itong umikot ng walang tigil. Natawa si Tang ngunit ninas ang robot at hiniling na huwag siyang tretuhin ng ganoon. Nagpatuloy sila sa paglalakad, ngunit tila nasaktan ang robot. Sa kanilang paglalakbay, nakakita si Tang ng isang maliit na dekorasyong Ferris wheel. Ibinigay niya ito sa robot bilang regalo at sinabing magkaibigan sila. Tuwang-tuwa ang robot at nagsimulang sumayaw sa saya. Biglang nagsimulang bumahaw ang tubig sa imburnal. Sinubukan nilang umakyat ngunit tinangay sila ng malakas na agos papunta sa mas malalim na bahagi. Nadulas si Tang ngunit agad siyang nasalo ng robot at nailigtas. Samantala, dahil sa kanyang pagkahilig sa pisika, nagpa siya si Piggy na sundan sila habang hawak ang kanyang aklat. Kung may paraan para makarating sa hinaharap, nais niya ring matuklasan ito. Sa loob ng imburnal, nakasalubong ni Tang at ng robot ang dalawang daga. Sinabi ng mga ito na nakatira sila roon at nagbabala na mapanganib ang lugar. Ipinaliwanag ni Tang na hinahanap nila ang Three-Hole Man. Sinabi ng mga daga na kontrolado ng Flash Bandits ang lugar ngunit maaari nila silang ihatid ng ligtas. Nagtiwala si Tang at sinundan sila. Pumasok sila sa tila isang magandang lihim na kaharian ng mga daga na puno ng mga ninakaw na kayamanan. Ngunit kalaunan ay lumabas ang katotohanan. Nagsinungaling ang dalawang daga. Trabaho pala sila ni Flash. Si Flash ay isang malupit na pinuno na nanakit na ng maraming tipet. Ang kanyang pugad sa ilalim ng lupa ay puno ng mga ninakaw na mahalagang bagay at mga tipet na ginawang alipin. Nang inag sa takot si Tang, hinarap ni Flash ang robot at sinabing matagal na niya itong hinahanap. Nagtanong ang robot kung alam ba nito kung saan siya nanggaling. Ngumiti si Flash at ipinaliwanag na ipinadala niya ang kanyang mga tauhan upang nakawin ang robot mula sa isang laboratorio kung saan ito ginagawa ng mga siyentipiko. Ngunit hindi pa ito tapos noon. Aabutin pa sana ng 3 taon bago makumplito. Dahil sa pagkakamali ng kanyang mga tauhan, aksidenteng gamulong ang robot palabas ng laboratorio at bumagsak mula sa bundok habang hindi pa ito naka-activate. Sinubukan itong habulin ng siyentipiko ngunit hindi niya ito nahuli. Mula noon ay hinahanap na ito ni Flash. Sa sandaling iyon, nakita ni Tang si Jiang, ang tipet na ginawa ng maestro noon at ninakaw maraming taon na ang nakaraan. Sinabi ni Tang na pareho silang ginawa ng iisang maestro, ngunit hindi siya nakilala ni Jiang. Sa galit ni Flash, inatake niya si Tang. Ngunit agad na pumagitna ang robot upang ipagtanggol siya.
Sa gitna ng kaguluhan, pinalaya ng robot si Jiang at ang iba pang mga tipet na ginawang alipin. Sa likuran nila, sumigaw si Flash sa galit at inutusan ang kanyang mga tauhan na habulin sila. Sa una ay matalinong nakatakas ang robot, ngunit biglang hinablot ni Flash ang paa ni Jiang. Itinapon niya ito sa isang tabi at muli itong nahuli. Sa gitna ng kaguluhan, nagkahiwalay ang robot at si Tang. Nahulog si Tang diretso sa rumaragasang tubig ng imburnal. Nagalit ang robot at inatake si Flash, ngunit nang isigaw ni Flash ang salitang tumigil, agad na tumigil ang robot. Isa kasi siyang robot na sumusunod sa utos. Sinusunod niya ang anumang utos na marinig niya. Napangiti si Flash nang mapagtanto niya ang katotohanan. Nang sabihin niyang, bumalik ka, agad na tumalikod ang robot at nagsimulang bumalik sa pabrika kung saan siya ginawa. Samantala, si Tang na gawa sa luwad ay patuloy na lumulubog sa tubig. Kahit anong pilit niya, hindi siya makaakyat palabas. Sa kabilang bahagi ng lungsod, nakarating ang robot sa Robotics Research Center. Isang makabagong sistema ng AI ang lumitaw sa harap niya. Nagtanong ang robot kung iyon na ba ang hinaharap. Ipinaliwanag ng AI na hindi iyon ang hinaharap kundi isang instituto ng pananaliksik sa robot. Doon nalaman ng robot ang katotohanan. Dinisenyo siya ng mga siyentipiko upang tumulong sa mga tao sa kanilang pang-araw-araw na gawain. Nilagyan siya ng voice command chip kaya sinusunod niya ang anumang utos na marinig niya. Nayanig ang robot sa katotohanan ito at nagtanong kung bakit may imahe ng wormhole sa kanyang sistema kung hindi naman siya galing sa hinaharap. Ipinaliwanag ng AI na hindi yun wormhole kundi isang larawan lamang ng thermal motion na nakuha ng kanyang sensor. Nasaktan ang robot sa nalaman niya. Sa paligid niya ay nakita niya ang maraming robot na katulad niya, lahat ay sunod-sunyaran sa mga utos. Pinaganya ng AI ang mga ito upang ipakita kung paano sila gumagana. Ngunit hindi iyon nagustuhan ng robot na si Xiaolai. Ayaw niyang mabuhay na sumusunod lamang sa utos ng iba. Dahil dito, tumakas siya sa pamamagitan ng air vent upang hanapin ang kanyang mga kaibigan. Samantala, nakapasok na si Piggy sa imburnal upang hanapin si Tang, ngunit agad siyang pinalibutan ng mga tauhan ni Flash. Nang malaman nilang kaibigan siya ni Tang, hinuli nila siya. Sa kabilang dako, patuloy na nakikipaglaban si Tang upang makalabas sa tubig. Biglang may lumitaw na kumikislap na lumpfish. Natakot si Tang sa una, ngunit nang maipit ang isda sa isang sirang kagamitan, tinulungan niya itong makalaya. Bilang pasasalamat, bumalik ang isda kasama ang buong pamilya nito na kumikislap din. Tinulungan nila si Tang na may angat siya palabas ng tubig. Samantala, tinatanong ni Flash si Piggy at ang iba pang nahuling tipet tungkol sa robot. Tumanggi si Piggy na magsalita. Sa galit, pinunit ni Flash ang mahalagang aklat ni Piggy tungkol sa pisika. Ngunit nanatiling tapat si Piggy at hindi ipinagkanulo ang kanyang kaibigan. Habang nagpapatuloy si Tang sa kanyang paglalakbay, nakita siya ng mga tauhan ni Flash at sinubukang hulihin. Ngunit dumating ang robot sa tamang oras at iniligtas siya. Labis ang tuwa ni Tang. Nagkaroon ng laban sa pagitan ng robot at ng mga daga, ngunit sa tulong ng isa't isa ay natalo nila ang mga ito. Habang hingal na hingal, sinabi ni Tang na kailangan nilang iligtas si Jiang. Ngunit nagatubili ang robot. Ipinaliwanag niyang hindi siya maaaring sumama dahil kayang kontrolin siya ni Flash gamit ang mga utos. Ikinwento niya ang lahat tungkol sa natuklasan niya sa laboratorio at kung paano niya nalaman na hindi pala siya galing sa hinaharap. Pagkatapos ay sinabi niya kay Tang na gusto niyang hanapin ang Three-Hole Man upang malaman kung paano siya titigil sa pagsunod sa utos ng iba. Nararamdaman ni Tang ang lungkot sa tinig ng kanyang kaibigan. Kaya sa halip na habulin ang hinaharap, nagpasya silang unahin ang paghahanap sa Three-Hole Man. Magkasama silang nagpatuloy sa kanilang paglalakbay sa ilalim ng lungsod. Sa daan ay nagtatawanan sila, nagtutulungan, at nalalampasan ang bawat pagsubok. Sa tulong ng mapa na ibinigay ng matandang pagong, napagtanto ng robot na malapit na sila. Maya-maya ay nakarating sila sa isang kakaibang pagtitipon. Maraming laruan at hayop mula sa iba't ibang lugar ang nakapila upang magtanong sa Three-Hole Man. Sumali sina Tang at ang robot sa pila hanggang makarating sila sa isang malaking entablado na napapalibutan ng napakaraming manunood. Biglang lumapit ang isang babaeng Poloka at sinabi na kaarawan ng Three-Hole Man. Kung nais nila siyang makausap, kailangan muna nilang talunin ang mga kampyon na Poloka at makarating sa kabilang panig. Tanging ang mananalo lamang ang maaaring magtanong. Nagulat ang lahat dahil ang mga sumubok noon ay bumabalik na sugatan. Nagkatinginan sina Tang at ang robot. Ito na ang kanilang pinakamalaking pagsubok. Nag-ipon ng lakas ng loob ang robot at pumasok sa arena.
Nang makita ni Tang na nasa panganib ang kanyang kaibigan, sumugod siya ng walang pag-aalinlangan at matapang na lumaban. Sa tulong ng isa't isa ay natalo nila ang mga kampyon. Nanalo si Tang at binigyan siya ng pagkakataong magtanong sa Three-Hole Man. Ngunit biglang nabunyag ang katotohanan. Ang Three-Hole Man ay hindi pala isang mahiwagang nilalang kundi isang computer lamang. Lalapit na sana si Tang upang magtanong nang biglang sumugod ang mga tauhan ni Flash, nagkagulo ang lahat. Nagtakbuhan ang mga hayop habang ang tulay sa ibabaw ng entablado ay nagsimulang gumuho. Sinubukan ng robot na balon si Tang, ngunit sinabi ni Tang na manatili lamang siyang kalmado. Inisip ng robot na iyon ay isang utos kaya agad siyang tumigil at nag-deactivate. Bumagsak sa kanya ang mabibigat na piraso ng debris. Nagpanik si Tang. Sa sandaling iyon, dumating ang isang lalaki na nagngangalang Shen. Dati siyang nagtatrabaho sa robotics laboratorio at ang lugar na iyon ay isa pala niyang imbakan. Nasira ng gusto si Xiaolai, ngunit inayos siya ni Shen. Nang sandaling umalis si Shen, agad na lumapit si Tang kay Xiaolai ngunit hindi ito gumagalaw. Naalala ni Tang ang Ferris wheel kung saan nagsimula ang lahat. Baka ang liwanag doon ang makapagpapaandar muli sa robot. Inilagay niya si Xiaolai sa isang trolley at itinulak ito pabalik sa Ferris wheel, nalalampasan ng maraming hadlang sa daan. Sa wakas, sa ilalim ng maliwanag na ilaw ng Ferris wheel, muling nag-reboot ang sistema ni Xiaolai. Nagising siyang muli at napuno ng saya si Tang. Ipinaliwanag ni Tang ang lahat. Hindi pala isang matalinong nilalang ang Three-Hole Man kundi isang website lamang kung saan nagtatanong ang mga tao. Ngunit ngayon, ang pinakamahalaga ay mailigtas si Jiang. Sinabi ni Xiaolai na tutulungan niya si Tang. Ngunit natatakot si Tang na baka muling kontrolin siya ni Flash. Kaya lihim niyang pinatay ang robot at itinago ito sa control room. Mag-isa siyang umalis. Sa tulong ng mga kumikislap na isda, binuksan niya ang isang tubo ng tubig na patungo sa palasyo sa ilalim ng lupa ni Flash. Bumuhos ang tubig at nagkagulo ang mga daga. Sa gitna ng kaguluhan, pinalaya ni Tang si Jiang at ang lahat ng nahuling tipet. Sumakay sila sa mga isda upang makatakas. Habang dumudulas sina Tang at Jiang patungo sa ibang lagusan ng imburnal, biglang lumitaw si Xiaolai at pinigilan silang mahulog. Galit na galit si Flash habang nakikita ang pagbagsak ng kanyang palasyo. Nagtaka si Tang kung paano siya nakarating doon. Ipinaliwanag ni Xiaolai na aksidenteng binuksan siya ng isang gwardya sa control room kaya agad siyang dumating upang tumulong. Nagpasalamat ang lahat sa kanya. Di nagtagal, bumalik sina Tang at Jiang sa lumang bahay ng maestro. Ngunit hindi pa tapos si Flash. Dumating siya at ginamit ang mga utos upang kontrolin si Xiaolai. Pinilit niyang atakihin ni Tang at Jiang. Ngunit biglang may nahulog mula sa dibdib ni Xiaolai, ang maliit na Ferris wheel na ibinigay ni Tang bilang regalo. Nagkaroon ng glitch ang kanyang sistema at nagbalik ang mga alaala. Naalala niya na kaibigan niya si Tang. Sa isang makapangyarihang sandali, sinira ni Xiaolai ang kanyang voice command chip. Sa unang pagkakataon, tunay siyang naging malaya. Inihagis niya si Flash at inatake ito ng mabangis. Ngunit hindi pa rin sumusuko si Flash. Sinindihan niya ang pagan at lumiyab ang apoy. Mabilis na pinrotektahan ni Xiaolai sina Tang at Jiang at sinira ang pinto upang makagawa ng daan palabas. Ngunit hinawakan ni Flash ang paa ni Tang. Sinubukan ni Xiaolai na hilahin siya, ngunit nakitang nasisira na ang braso ng robot. Upang iligtas ang kanyang kaibigan, pinakawalan ni Tang ang kanyang sarili. Nahulog siya sa pagan kasama si Flash. Isang malakas na pagsabog ang yumanig sa gusali. Kinabukasan, nagising ang maestro at nagulat na muling umapoy ang pagan matapos ang maraming taon. Nang tingnan niya ito, nakita niya si Tang na naging ganap na maitim. Biglang bumalik sa kanyang alaala ang nakaraan. Ito ang bihirang eskultura na ginawa nila ng kanyang asawa noon. Maingat niya itong inayos at muling pininturahan ng purong puti. Nagustuhan ni Jiang ang bagong kulay ni Tang. Magkasama nilang hinanap si Xiaolai at natagpuan siyang wasak na wasak. Ngunit may magandang nangyari. Maingat na binubuhat ng mga langgam ang mga piraso ng robot dahil minsan ay tinulungan sila ni Xiaolai. Dinala nila ang mga piyesa kay Shen at muli itong inayos. Nang muling magising si Xiaolai, ngumiti si Tang. Ang kanilang pagkakaibigan ay nalampasan ng apoy, tubig, kontrol, at sakripisyo. Doon nagtatapos ang kanilang kwento.